So hello guys, for today's video ay pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang dapat nyong gawin kapag nagkamali kayo sa pag-enter ng number or kulang ng isang number yung na-enter ninyo sa shared treats. Kung gusto nyo malaman kung paano ay stay tuned lamang. So ito actually, yung video ko na to, yung nag-process ako, sobrang matagal na siya. December 31 pa to. Nag-transfer ako sa home credit kwarta at ang ginamit ko nga is yung sa Lazada, which is yung share treats. At hindi ko talaga namalaya na nagkulang ako ng isang numbers. Imbis na 11 digit yung ilalagay ko, ang nalagay ko lang ay 10 digits. So yung 0 kasi, 09, okay lang kahit kulang yung 0. Pero kasi kulang pa rin ako ng isa, which is di ko na napapakita sa inyo, basta nagkulang ako ng isang number, at talaga namang wala akong na-receive na text messages galing sa share treats. Nataranta talaga ako noon kasi nga, imagine medyo, although 1,000 lang naman to, pero syempre, di ba, inaasahan ko rin yung pera na yon, tapos ganito pa pala, hindi ko napansin na nagkulang nga pala ako ng isang number, which is mali ko rin naman, at wala akong sinisisi na iba, pero, natatakot ako na baka hindi na magawang pa ng paraan, at talaga namang, hindi ko makuha yung 1,000. Dali-dali akong nag-chat agad sa seller, kasi nga, para magawan to ng paraan. So, ang sabi sa akin ni share treats, ang kailangan ko lang daw is yung order number or yung ID, pati yung screenshot na nagpapakita na dapat correct yung recipient. So, dito kasi nga, dahil nga mali nga yung number ko, sinabi ko sa kanila muna, nagkamali nga ako ng pag-e-enter at kulang nga siya ng isa. Bukod dun sa order ID na hinihingi nila, which is na-send ko na, hiningian pa nila ako ulit ng valid ID, tapos ng GCash number. So, ito, hindi lang basta yung number lang ibibigay mo. Kaya dapat mismo sa GCash app nakalagay at makikita yung name at yung number na nilagay mo. So, hindi ko alam kung bakit gano'n. Siguro rin for verification purposes din. So, yun nga, after long talking sa kanila, talaga namang sa huli ay nakulit ko sila at pinilit ko na ibigay nila yung 1,000 pesos. So although kasalanan ko na talaga, kaya hassle talaga magkamali ng number, kaya i-make sure ninyo na tama at kumpleto yung number na ilalagay ninyo sa inyong share treats kapag magko-convert kayo. So hindi siya agad nabigay ng one day, siguro lumipas pa yung January 2 pa yata siya nabigay or January 3 bago pa nila naibigay yung 1,000 pesos ko sa akin. Bago nila ulit na resend yung code na gusto nila, na hinihingi ko sa kanila. Kaya if ever na magkamali kayo ng number, huwag kayong mamroblema, lalo na kung malaki pa yung amount na kinonvert ninyo. Kasi nga, makukuha at makukuha nyo rin naman yan. Basta ibigay nyo lang yung mga hinihingi nila sa inyo at talaga namang i-resend nila yung code at makukonvert nyo yan. So, ayun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang!